Isang transgender woman sa Bulacan inaabuso at inilalako umano ang 2 menor de edad sa kanyang suking parokyano online. Mailap ang suspect pero wag kang pakasisigurado dahil ang resibo at ang mga otoridad hindi titigil sa pagmamanman. Isang tip ang natanggap ng Philippine National Police Women and Children's Protection Center o PNP WCPC tungkol sa nagaganap daw na cybersex operation sa Bulacan. So itong mga CCM na ito ay nakuha doon sa isang device ng nahuli sa Australia, ng Australian Federal Police. Through doon sa kanilang coordination o yung aming partnership, pinadala ito dito sa Philippines para malaman kung sino itong mga batang ito. At yun nga, nalaman namin na itong mga batang ito ay Pilipino. Ang target ng operation, isang miyembro ng LGBTQ na siyang utak umano ng malaswang kalakaran. Kinilala siyang si Renz Paulo Antonio, 25 years old. Ang inaalok daw niya online ang 2 menor de edad na sina Tintin, 8 years old, at Cristel, 12 years old. Ang sistema, magpapadala raw si Renz ng masiselang video at larawan ng mga bata kapalit ang 500 pesos. Pero ang mas masaklap, isinasalang din sa isang live show ang mga bata. Nakaharap nila sa video ang kliyente sa halagang 10,000 pesos. Usually, itong mga batang ito ay syempre kakilala nila yung facilitator nila. Usually, mga kamag-anak. Yung mga bata ay hikayatin nila una daw makikipag-usap lang sa mga foreign clients nila. And then after that, unti-unti na maghuhubad. And then a show kung mayroong sexual activity. Ang facilitator nila ay yung kaibigan ng mga magulang nila. Which is itong sinasabi natin na nagtatago bilang isang babae. Agad na nagkasa ang PNP WCPC ng surveillance para malaman ang kinaroroonan ng suspect. Pero hindi naging madali ang paghahanap nila dahil ang suspect napag-alamang gumagamit siya ng dummy account sa kanyang mga transaction online sa mga kliyente. Meron siyang 3 dummy accounts. So nagpapatagal ito para ma-pinpoint talaga namin kung sino itong taong dapat ay arrested na. Pero hindi tumigil ang mga otoridad para matukoy ang kinaroroonan ng suspect. Nung una, yung location hindi definite. So hindi talaga yung location na nandun siya. Medyo hinintay namin para malaman kasi lumipat siya ng location. Kaya naman ang mga otoridad kasama ang resibo agad na nagsagawa ng traffic operation para tuluyan na mahuli ang suspect. So our target for this day is this person. Kasama ang Bulacan Police City Social Welfare Development Office ng Bulacan, isang miyembrong Australian Federal Police at ang resibo. Agad kami nagtungo sa target location. After ng pagbaba niya sa tulay, kanan kayo. Dito kayo sa likod sa pila. Ang magiging hudyat para tuluyang mapasakamay ng mga otoridad ang suspect, kailangang humarap online ang suspect sa mga undercover agent. Pero matapos ang isang buong araw na paghihintay ng mga otoridad, hindi lumitaw online ang suspect. Aba, talagang mailap ka nga ha? Isang miyembro ng LGBTQ ang minanmanan ng mga otoridad sa Bulacan dahil sa di umano'y pagbebenta ng masiselang larawan at videos ng mga menor de edad. Ang inaalok daw niya online, ang 2 menor de edad na sina Tintin, 8 years old, at Cristel, 12 years old. Ang suspect, sinasalang din daw ang mga musmos sa live show na kaharap ang kliyente. Kaya naman ang mga otoridad kasama ang resibo agad na nagsagawa ng traffic operation para tuluyan na mahuli ang suspect na kinilalang si Renz Paulo Antonio, 25 years old. Pero matapos ang isang buong araw na paghihintay ng mga otoridad, hindi lumitaw online ang suspect. Kinabukasan, hindi tumigil ang mga otoridad sa pagmamanman sa suspect at muling binantayan ang lugar ng suspect. After ng pagbaba niya sa tulay, kanan kayo. Dito kayo sa likod sa pila. For info, early 6 sir, nag-engage na po yung undercover natin sir. Waiting na lang po ng mga development sir. Okay, copy. Nag-uusap na yung ating undercover at yung suspect. Nag-chat na sila. Basta signal yung ating undercover na kung yung pag-sosyo ng mga suspect.
suspect natin, tsaka ng mga bata. So that's the time na papasukan natin yung bahay. Sa hudyat ng mga otoridad, sumugod na sila sa bahay ng suspect. Dito na bumungad sa mga otoridad ang suspect na si Renz at tuluyan siyang inaresto. Habang inaaresto ang suspect, si Renz nagde-deny pa. Nagulat lang po ako. Ano naman po ako Friends, si Kim ng Australian National na binigyan mo ng mga malalaswang video ng mga minor de edad ay nahuli na sa Australia. Yung mga video ng mga dinala mo sa kanya, yung mga batang na dito na biktima dito, yun ang naging paglabag mo sa batas. Naintindihan mo? Hindi naman po sila, mga bata. Hindi na sila mga bata? Hindi naman po, ako naman po talaga yun. May mga bata kang in-offer. May mga bata kang binigyan ng video. Parang hindi po sila yun. Sino sila? Wala po sa nilang po yun, sa aming browser. Eh, sino yung in-offer mo dito? Wala po. Karapatan ka manahimik ha, naintindihan mo? Pero karapatan mo malaman ang posesyon lang. Yun sinabi ko sa kanya, sabi ko, hindi pa ako pwede dito mga bata, wag ako. Kaya nga po, nung time na nangihingi siya ng mga, kumukha lang ako sa browser, pero hindi yung bata. Ang tanong, nasaan po kaya yung kanilang mga biktima na subject naman ng rescue operation? Sa paghahalugog ng mga alagad ng batas, sa loob ng bahay, dalawang babaeng minor de edad naman ang nasagip ng mga social worker na kumpirmadong biktima ng suspect. Confirm po, sila po yung nasa pictures at ito pa yung naproseso naman ng ating mga investigador at ng DSWD. Agad silang dinala sa PNP WCPC. Nakapanayam ng resibo ang suspect na si Renz. Alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon? Sabi ko nilagay ng sabi or something. Pili ko dahil dito sa nangyari. Gumamit ako ng mga poster na bata. Poster na bata para mag-earn ng pera, makatulong sa pamilya. Pero sasabihin nila na pinakikita ko sila or whatever na never kong ginawa. Pero sa mga resibo na nakalap ng PNP WCPC, positibong laman ng gadget ng suspect ang mga siselang larawan at video ang dalawang minor de edad na nasagip ng mga otoridad. Sa lahat ng mga suspect na aming nahuli, lahat sila nagde-deny. Wala naman yata yung suspect na hindi magde-deny sa ginawa nila at nakita namin kung paano niyang i-deny lahat kahit na meron na kami mga ebidensya. Siguro yung korte na lang magsasabi kung sino talaga ang kasalanan o ano yung dapat na bigay sa kanyang parusa. Sa pahintulot ng social worker, nakausap din namin ng dalawang minor de edad na nasagip sa operasyon. Nakilala po sa amin. Mga 29. Close kayo? Minsan po, natusan po kami. Saan pumupunta? Wala po dyan lang po sa bad. Nakakarap si Renz Antonio sa kasong paglabag sa anti-online sexual abuse and exploitation of children at Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Special Protection of Children Against Abuse. Ang mga nasagip na minor de edad, dinala na sa isang shelter para dumaan sa isang healing process. May paalala naman ang WCPC sa mga patuloy na nagsasagawa ng ganitong malalaswang gawain online. Kahit saan po, basta internet po yan, may mga paraan po ngayon na kayo ay talagang mahuhuli. Kung may mga activities po kayo na ganito, tigilan na po natin. At kahit ho ito ay matagal nyo nang ginagawa sa internet ho, hindi basta nabubura. Kaya pwede pa rin ho namin kayo makita. Ang mga ganito pong krimen ay talagang may nakalaan na parusa. At ito po ay no bail,